Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for March 2026. Nasa third month na po tayo ng taon. So ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan? We'll see. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Cancer ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron po kayong the Justice card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hierophant. In the area of what you need, meron po kayong the Judgment card. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Two of Swords. Interesting. In the area of your near future, meron po kayong the Ace of Pentacles. In your challenge, meron kang the Four of Pentacles. Sa fortune, meron ka pong King of Cups. Napakaganda nito. Beautiful, beautiful, beautiful. In your divine messages, meron ka pong the Death card. At ang outcome nyo po for the month, patulay ng Abril, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Cancer, thank you, thank you, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan po yung only way to support me every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong po yan. So keep on liking, keep on commenting. Malaking tulong po sa akin yan. Thank you, thank you, thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Knight of Wands. Napakaganda nito for all of you. Kita-kita ko dito yung sabi, ngayong buwan na ito, maging mas masigasig ka. Maging mas porsigido ka na gawin or tulayan or hiyakbang ang isang bagay. May darating po sa inyong magandang balita. Asahan mo yan ngayong buwan na ito, particularly sa mga bagay na inaasikaso mo. So, kung ngayon nakakaramdam ka ng kawalan ng pag-asa or medyo lumalaylay na yung energy mo about something, huwag ka mag-alala. Ngayong buwan na to, makakarinig ka ng good update or good result na magpapabuhay sa'yo para ilaban pa siya. Okay? So, ito yung buwan ng pag-andar. Ito yung buwan na exciting, exciting new journey. At talaga namang may magandang darating. Kaya, maghintay and also ma-excite, no? Ngayon pa lang, i-claim mo na to dahil napakagandang andar ng Marso para sa'yo. Okay? So, mamaya i-clarify pa natin to as we go along in our reading. But first, bigyan muna kita ng card of the month, communication. Effective communication is the bridge to understanding and connection. Sabi dito, pagtibayin mo ngayong buwan na to, Cancer, ang iyong mga communication skills. Pag kailangan pag-usapan, pag-usapan. Pag kailangan linawin, linawin. Pag kailangan mo siyang puntahan at talaga namang ipaliwanag ang sarili, ipaliwanag, no? Your words matter this time. Especially para sa mga bagay na dapat ilaban, dapat asikasuhin, dapat gawin, ano, para makuha mo talaga yung para sa'yo, makipag-usap ka daw ng maayos. Okay? Lahat ng bagay na dadaan sa matinong pag-uusap. Okay? So, in your core energy, meron kang the Justice card. Ngayong buwan na to, Cancer, tinatawag ka ng yung spirit guides na kalkalin mo daw muna lahat ng impormasyon bago ka gumalaw. Okay? You are about to enter something na talaga namang exciting, passionate journey. Nakikita ko dito mag-e-enjoy ka. Pero para maganda ang andar, dapat daw lahat ng dapat mabusisi ay buhisiin mo na. Example, meron kang bagong gagawing na bagong trabaho halimbawa. So excited ka, passionate ka, gusto-gusto mong gawin, pero para preparado ka sa pagpasok mo doon, dapat lahat alam mo na. Ibig sabihin, kung kinakailangan ng gantong papeles, dapat nabusisi mo na kung ano yung role doon, kung ano yung batas doon, kung ano yung mga dapat ihanda, dapat na pagnilay-nilayan mo na. It's all about you taking precautionary um, preparations na kinakailangan mong ihanda para yung andar mo, paghakbang mo, walang puknat, walang patid, walang aandap-andap, di ba? It's all about you preparing yourself para sa mga dapat gawin.
Kung kinakailangan mo mag-research, kung kinakailangan mo mag-aral ng gantong bagay, or buhisiing mabuti yung mga maliliit na detalye to make sure na paglarga ko, okay ako. Okay? Tinatawag din po kayo dito na don't jump into conclusions. Huwag kang basta-basta maniniwala lang or papayag lang nang wala kang pinapanghawakan na bagay. Kailangan laging meron to make sure na sigurado at saka okay yung safety net sa gagawin mo. It's all about you making sure na nasa panig mo yung truth para kada hakbang okay. Okay? Ngayong buwan din pong ito, kayo po'y tinatawag na asikasuhin na daw yung mga legal na bagay. Halimbawa, documents, IDs, passport, narinig ko dito, parang hinihingaan ka ng mga permits or credentials kung kailangan bumalik sa school para kunin lahat ng credentials mo doon para pag ipapasa mo dito, okay ang lahat. Panahon to make sure that everything is legal, binding, and complete. Importante yung complete and legit. Okay? Justice card. The Queen of Swords. Yes. Now, it's really a big time for you na magkaroon ng paninindigan sa mga bagay na aaksyonan mo. Hindi pwedeng, ay ang hirap naman, wag na lang, uwi na ako sa amin. Ay wag na lang, napakagulo pala. Ang daming-daming kailangang asikasuhin, ayoko na, uwi na ako. Sabi dito, kung malinaw sa iyo yung pupuntahan mo at yung balak mong gawin, kakayanin mong asikasuhin lahat ng kinakailangan para magkaroon ng tamang andar yung gagawin mo. Hindi ka agad uurong porque maraming dapat gawin. Kasi alam mo ramdam mo na this is what I need to do, this is what requires me para gawin siya, and ito yung tamang hakbang at proseso para magawa ko na yung gusto ko. Kaya kailangan dito Cancer ng paninindigan mo at talaga namang seryosong pananaw para maayos yung mga proseso na dapat daanan patungkol sa good news na ito. Okay? Very important yan. So, Cancer, since ito ay March reading, monthly reading mo to, so comment mo na sa baba yung mga wish mo na gusto mong makuha ngayong Marso. Kasi pag nilalagay yan, minamanifest na ko, mangyayari yan para sa'yo. So isulat mo na, I claim, I manifest na yung blank na wish ko yung makuha ko na this month. Okay? It will be given to you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hierophant. Si Hierophant, sinasabi dito ng yung spirit guides Cancer to really follow orders. No? Parang meron kang dapat sugsugan or sabayan na sistema na kailangan mong masunod yon para yung tamang andar ng inaasikaso ay magkaroon ng magandang bunga. Kaya nga sabi ko sa inyo, makipag-usap ka, makipag-ugnayan ka, para alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Hindi ka nalilito, hindi ka masyadong nahihirapan. Kumbaga, merong mga magagaan na paraan na pwede mong kunin para gumaan yung proseso sa'yo. So, this person, kita-kita ko dito maaring HR ito o kaya supervisor mo o kaya co-worker na medyo mas mataas sa'yo, siya yung gagabay sa'yo para masugsug mo yung tamang paraan. No? Halimbawa din kung meron kang negosyo or project, listen to someone na talaga namang maalam or magaling or mahusay sa aspetong yan na kinakaharap mo. Find this person na talaga namang tutulong sa'yo. Napapalawakin niya yung isip mo na parang, ay, buti sinabi mo yan. Gets ko na ngayon. So, ito yung taong talaga magdadala ng sulo para paliwanagin yung daan mo patungo sa inaasikaso. Okay? So, clarify natin to. The Hierophant. So siya nga pala mga Cancer, anong ginagawa nyo today while watching this video? Nagluluto ka ba or nasa trabaho today? So ano pong ginagawa ninyo while listening to me? Okay? Hierophant, ayun, tumilapon, dalawa. Kunin natin. You have the 10 of Swords and the 6 of Pentacles. Yes. Sabi dito, may paraan para gumaan yung pinapasan mo. May paraan para makaalpas ka sa bigat na yan, no? So, here, you need to make sure na equal give and take. Nakikinig ka and also pinapakinggan ka din. It's all about you reciprocating yung mga binibigay sa yung pagkakataon. So, now is the right time for you to really give more effort than before. Panahon to para maglaan ka ng effort, pawis, pakikinig, communication, oras sa iba na maaring daan mo para makabangon ka dyan.
no? So ko parang narinig ko hindi mo to kayang mag-isa eh. Parang there are people in your life that can assist you, can help you. Kaya bigyan mo daw yun ng chance para magkaroon ng magandang flow ang swerte in your life. Pabangon ka na, kaya gawin mo ang lahat, ibigay mo ang lahat para bumalik siya sa'yo in good terms. Okay? So listen to this person, listen sa batas, listen sa nakasanayan, follow the rules para magkaroon ka ng magandang approval para makabawi ka na. Okay? In the area of what you need, meron kang judgment card. Sabi dito, Cancer, parang kailangan mo nang magising sa mga bagay-bagay. Mm, meron ka kasing pilit na ini-ignore eh. Meron kang pilit na parang ayaw pakinggan, ayaw kantiin, ayaw bigyan ng oras. Eh alam mo naman na importante yon, kaya lang hindi mo pa kayang harapin yung truth. Parang ayaw mo pang kunin yung responsibility to listen or to take action on that, kaya pilit mo iniiwasan. Pero sabi dito, with deep, clear, and genuine communication, talagang magigising ka sa truth. Parang meron kang dapat maunawaan at tanggapin sa sarili mo na, ay, oo nga, mali ako. Ay, oo nga, tama ka. Ay, oo nga, ganito pala dapat kong gawin. For a very long time, parang kumapit ka sa isang bagay na hindi pala yun ang totoo. And now, you need to really open your heart and open your mind for the truth. Halimbawa, sa trabaho, may rason pala kung bakit hindi mo nagagawa ito, kung bakit para laging pumapalya to. And then pag na-realize mo na parang, ay, ito pala yung reason, magigising ka na. At kapag nagising ka na, doon mo magagawa yung tamang hakbang para talagang sure ball, yung kaching-kaching or magandang reward or magandang outcome. Okay? So ngayon pa lang, Cancer, while we're talking, kapag alam mo na yung dapat gawin, wag mo nang i-ignore. Okay? Wag mo nang palagpasin or wag mo nang, alam mo yung magbingi-bingihan pa or magbulag-bulagan pa pag alam mo na yun yung damang gawin. Okay? Judgment card. The Seven of Pentacles. Okay. Sabi dito, meron kang dapat na intindihan tungkol sa mga hinihintay mo. Meron kang hinihintay na sobrang tagal na. And then you feel like parang ang hirap-hirap, pinapuwersa mo, kinokontrol mo, minamadali mo, pinapaikli mo yung proseso. Pero sabi dito, you need to wake up on the reality sa mga hinihintay. Hindi siya pwedeng madaliin, hindi siya pwedeng pilitin. Mahihinog daw yan on the right time. Kaya sabi dito, Cancer, if you're waiting for something na talagang magkaroon ng sagot, magkaroon ng bunga, hintayin mo daw. And surrender to God. Surrender mo sa Kanya. Sabi mo, God, ginagawa ko lang yung kaya ko. This is what I want. This is what I need. Alam ko na frustrated na ako, pero mag-a-abide ako sa divine timing mo at matyaga akong mananampalataya sa paghihintay sa mga bagay na magandang bunga. Okay? So, divine timing is at play sa mga hinihintay mo this time. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Two of Swords. Sabi dito, nahihirapan kang mag-decide sa dalawang magkaibang bagay. Siguro dahil magkaiba yung option, parehong maayos, parehong maganda, and you don't want to commit mistakes. Ayaw mo mag-fail, ayaw mo magkamali, ayaw mong mahirapan or maging komplikado yung mga bagay-bagay, kaya parang naantala yung pagde-decide. Pero sabi dito, para hindi ka mahirapan mag-decide, you need to know everything. You need to know the truth tungkol sa pinamimilian mo. Example, nahihirapan ka sa dalawang magkaibang trabaho. So, para makapag-decide ka, kalkalin mo kung ano yung advantages and disadvantages dito at ganoon din sa kabila para mabalanse mo kung saan ka ba swak. Kapag luminaw na sa isip mo kung ano talaga yung para sa'yo at kung ano talaga yung swak for you, panindigan mo ang iyong desisyon and move forward. Kasi nakita ko dito, Cancer, hanggat hindi ka nakapag-decide, hindi papasok sa'yo yung paggaan kung patatagalin mo pa yung limbo or pag-iisip tungkol sa dalawang magkaibang bagay. So panahon to for you to really sit down, palawakin ang isip, magkaroon ng talaga ng seryosong pananaw sa mga bagay na ito at mag-decide ka na. Pero sabi dito, kailangan talaga pinag-isipang mabuti. Okay? Lahat ng anggulo binusisi mo para alam mo yung pinapasok mo. Okay? Kung kinakailangan mo ng tulong ng taong ito, halimbawa,
Siya yung talagang maalam sa field na yan o siya yung may experience sa pupuntahan mo. Find those people talaga magpapalawak ng isip mo para alam mo yung tamang ihahakbang. Okay? Two of Swords being clarified by the Knight of Wands. Dalawang beses tumabas si Knight of Wands telling us na I don't know why, whatever decision you will be, dapat daw i-make sure mo na mag-e-enjoy ka doon at yun yung tawag ang damdamin mo. Panahon to para magkaroon ka ng fighting spirit. Parang sabi, sige, let's do this. Come on, sugalan na natin to, ilaban natin to, and we will enjoy the journey forward. Kasi nakita ko dito na ang pipiliin mong landas, after mong mabuting ting or masuri kung alin ba dyan ang para sa'yo, na feel ko na pipiliin mo pa rin ay yung talagang maluwag sa damdamin mo na parang, ito yung gusto ko eh. Parang dito ako mag-e-enjoy eh. I'm seeing here you're following your intuition. Kung saan ka masaya, saan ka maligaya, kung saan ka feeling mo magaan. May tawag ang damdamin dyan eh. So, nakita ko dito that you will follow that. Okay? Because in the near future, eto ka, with the Ace of Pentacles, enjoying the fruit, enjoying the good outcome. Dahil sinugal mo, at talaga namang nakapamili ka na, and meron ka ng pinanindigan na isang bagay. Your spirit guides are telling you lahat ng prosesong pinagdaanan, lahat ng paghihintay at talagang tiwala sa Diyos at pagbibigay ng effort kahit nahihirapan to commit on something na alam mong dapat mong panindigan. Ito, nakubra mo, no? Makukubra mo yung good outcome at good result dahil doon. So, anong dapat gawin ni Cancer this time? Manindigan, lawakan ng isip, mag-research muna, alamin mo na lahat-lahat bago humakbang. And then have this fighting spirit na kung kailangan ko mag-decide, magde-decide ako. At yung mga hinihintay ko, alam kong darating siya in God's perfect timing. At doon, mag-uugat yung preparasyon sa isip at kaluluwa mo para hintayin itong magandang outcome. Okay? This outcome, hindi lang siya parandalian. Ito ay susi mo for bigger goals. Tingnan mo naman, kaloob sa iyo ni God yung susi para papasukin ka doon sa arko. Yung sa arko, yung lulusutan mo dyan, ay mga bundok. Tingnan mo yung bundok. Yung bundok na yan ay simbolismo ng mas malalaki mo pang pangarap or mas malalaki mo pang goals. So, abot kamay na siya dahil sa paunang biyaya na ito. So, sabi na yung spirit guides, kapag dumating yung opportunity, grab it, take it, make sure na tatagal siya sa'yo, palalaguin mo, para maabot mo pa yung bigger goals mo. Ayan. Tumilapon si Nine of Pentacles. Yes, you are now harvesting, reaping, kumukubra, no? Tinan mo naman na enjoy mo yung pinaghirapan mo. Sinusungkit mo na sa puno lahat ng fruit ng iyong mga pinaghirapan and you're enjoying it. Talaga namang napupundar, nabibili, nagagastos mo yung pinaghirapan mo. So it's all about you talaga namang pinapakinabangan mo lahat ng pinaghirapan. So congrats. Napakaganda po ng near future mo. Okay? In your challenge, meron kang inner balance and making peace. Sabi dito, magkaroon ka ng kapayapaan sa puso. Tanggapin mo na lahat ng mga pagkakamali, lahat ng mga hindi mo nagawa, lahat ng mga frustrations mo in the past. Kailangan magkaroon ka na ng kapayapaan sa puso mo. Natanggapin lahat ng mga nangyari para magkaroon ka na ng magaan at maliwanag na andar moving forward. You also have inner balance. Sabi dito, yakapin mo yung kabuuan mo. Parehong pangit at maganda. Yung dalawang version na yon sa buhay mo, tanggapin mo siya para maging buo ka. Kasi hanggat hindi mo tinatanggap kung sino ka talaga, mahihirapan ka moving forward. So, lahat ng pangit, accept mo yan. Ikaw yan eh, di ba? Lahat ng mali mong attributes, tanggapin mo yan so that it will be uniquely you. At wala nang kahit sino man na makakagamit niyan against you. Okay? In your challenge, meron kang the Four of Pentacles. Sabi dito, Cancer, ng iyong spirit guides, panahon na para pakawalan yung mga bagay na talagang hindi para sa'yo. Meron kang ginagawa ngayon, meron kang pilit niyayakap or pilit na kinikip sa life mo. Example, yung bag na yan, kailangan ng i-chapwera yan kasi halimbawa, punong-puno na yung closet mo, mag-declutter ka na, o kaya pinapahawakan mo pa ngayon yung pangako niya na talagang sobrang labo na wala ka na magagawa doon. So, let that go.
Kapag pinakawalan mo yung mga bagay na talagang hindi para sa'yo, doon papasok yung mga good news na talaga namang magpapalinaw sa future mo at magbibigay sa'yo ng hustisya. Okay? So, lesson to para sa'yo this time. Pag alam mong let go na yung isang bagay or isang tao, i-let go mo na. Palayain mo ang sarili mo sa, alam mo yun, tight grip and be open for new things. Okay? Four of Pentacles. The Emperor card. Maging matapang ka daw this time. Be brave to let go. Be brave to loosen your grip sa mga bagay na alam mong hindi mo kayang kontrolin, hindi mo kayang pigilan, hindi mo kayang pilitin. Kapag wala na sa kamay mo yung sitwasyon, let it go. And be brave sa aspetong yun. Okay? Lagi mong isipin na ang para sa akin ay para sa akin. Pag pinakawalan ko yan, ibig sabihin, hindi yan for me and papasok talaga yung for me this time. Okay? Sa fortune, meron kang infinite abundance. Wow, i-claim mo to. Isulat mo sa baba. Abundance is pouring into my life. I claim it, I claim it, I claim it. You also have navigating by the stars, follow your bliss. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, naramdaman ko talaga na kahit buting tingin mo yung dalawang choices mo, alam ko ang pipiliin mo, yung talagang magpapaligaya sa'yo. You will follow your heart pagdating sa desisyon na ito. Okay? Sa fortune mo, here you are with a King of Cups. A very, very peaceful month ito for you. Nakita ko na papahalagahan mo yung emotional stability mo. Ayaw mo na magpa-apekto sa ibang tao. Kung may mga issue sa paligid, parang hindi ka napapatol. You are now preserving your peace of mind at hindi mo nahahayaan pa na maging magulo ang buhay dahil sa iba. For others, nakita ko po dito na magkakaroon ka na heart-to-heart talk with special someone. Maaring tatay mo ito or lover mo or kapatid or someone talaga na parang gusto mo na siyang kausapin once and for all. And this heart-to-heart talk, kung kanino man to, talagang magpapagaan ng damdamin mo and you are now embracing the truth of that reality kasi naibulalas mo na yung pakiramdam eh. And this person will listen to you, papakinggan ka without judgment, walang panghusga, at parang mapaplansya nyo na yung issue between the two of you at talaga makakalarga na kayo na very, very payapa. So congrats po ha, very specific yan for a very specific cancer dyan. But for many, many of you, napakaganda ng Marso kasi kahit anong gulo ng paligid, okay ka. No? Hindi mo hahayaang sirain ng iba yung katahimikan at stability ng life mo this time. The balance is restored, ika nga. So congrats po. The King of Cups being clarified by the Eight of Cups. Yes, talagang aalis ka na sa mga bagay, sitwasyon, or tao na uh, nagpapa-rock ng boat mo. Kumbaga parang kung saan hindi tahimik, kung saan magulo, mahirap, toxic, handa ka nang umalis doon. Parang meron ka na talagang tapang ngayon to choose yourself, to honor your integrity, your dignity, na kung magulo dyan, mahirap dyan, aalis ako. Bibitaw ako sa inyo. Ready na ako umalis para maparatili ko yung balanse ko at katahimikan ko. Parang now, you are choosing yourself. You are choosing your happiness. You are choosing your valued time na ayaw mo nang sayangin sa mga maling tao. No? Very good for you. I-claim mo yan para sa iyo yan. In your divine messages, meron kang it's time to release negativity. Yes, lahat ng pagbangon, pagbitaw, pagsuko sa Diyos, pagde-decide at pag-alis sa mga magugulo, talaga namang kailangan mo nang i-release lahat ng negative sa katawan mo at sa buhay mo. Okay? You also have be bold and make the first move. Yes, with the movement here ni King of Wands at desisyon, talagang kailangan mo ng umaksyon at kumilos para magkaroon ng magandang andar ang buhay mo ngayong Marso. Okay? In your divine messages, meron kang the Death card. Sabi dito ng yung Spirit Guides Cancer, panahon na for you to end something. No? Pag alam mong kaputol-putol na at hindi ka na masaya at parang feeling mo stagnant ka na dyan, wala ka ng growth or hindi ka na masaya, learn to walk away at putulin mo na. Okay? Walk away, choose your happiness, choose your growth. Kung
talagang nabuburo ka dito para ka ng alamang at bagoong, bitawan na yan because it's not helping you anymore. Learn to transform. Kung kailangan mag-adjust, mag-adjust. Kung kailangan maging flexible ka sa mga pagbabago, gawin mo daw. Because growth this time is what you need. Yun ang kailangan mo para umasenso ka at magkaroon ng magandang bunga ang Marso mo. Is to uh, recognize na okay, kailangan ko nang tapusin to, kailangan ko nang pigilan, move on na ako sa bago, or I need to transform something into my life. Death card, the Hermit card. Yes, kailangan talaga dito, kinikilala mo, nag-soul searching ka, Cancer, no? Inaalam mo talaga kung ano yung gusto ko, ano yung ayaw ko, ano yung dapat ko nang putulin, at ano pa yung dapat ko nang i-improve para makalarga ako sa buhay. Kasi hanggat hindi mo daw nakikilala kung ano talaga yung gusto mo at aware ka sa sarili mo, may hirapan kang putulin yung dapat putulin eh. Kasi hindi ka sure, di ba? So, you need to be sure on yourself, on your future, on sa tinitibok ng puso. Kapag malinaw sa'yo lahat-lahat yon, madali sa'yong putulin yung hindi pwede. Kumbaga parang ito yung damuhan, madali mo mahuhugot lahat ng ligaw na damo kasi alam mo kung ano yung pangit sa hindi. Alam mo yung panggulo sa hindi. So now, you need to really know who you are. Mag-soul searching ka para mahanap mo talaga yung para sa'yo, para mabitawan mo na yung panggulo lamang. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Vine, seek out information that will help you. Yes, sabi ko nga sa inyo, mag-aral, magtanong, magbusisi. Kung kailangan ng mentor para turuan ka, go push. The more knowledge, power mo yun. You also have grasshopper, situation in the balance that require careful handling. Sabi dito, dahan-dahan lang daw, pag-isipan, buhisiin, kasi bawat hakbang dapat daw ay inaalam mabuti kung tama ba at kung okay ba yung proseso. Okay? You also have bat, take care, enemies are working against you. Meron talagang mga taong mga basher lang at mga taong talagang namang mahasama, no? So ignore them, focus on your goal, focus on yourself. Okay? You also have younger woman, babae daw po na younger sa'yo, maaaring anak, apo, pamangkin, or younger co-worker. May concern daw po sa kanya, kausapin mo. Okay? Ang outcome ni Cancer for March 2026, patulay ng Abril, the Three of Wands. Wow! Wow, wow, wow. Expansion, growth. You are now ready to accept something new. Meron kang hinihintay. Naku, yung hinihintay mo, eto. Darating na ang hinihintay. Lalarga ka na pagdating ng Abril. Narinig ko dito, ang Marso ay buwan ng preparasyon mo. Ito yung buwan talaga ng collecting information, preparing yourself, preparing your skills, preparing your documents para pag dumating na yung oportunidad, lalarga ka na. It's all about you taking this a leap of faith at handang-handa ka na sa mga unfamiliar experiences na talagang tatahakin mo at passionate kang kunin. Sabi rin dito, sa view ay talaga mag-travel, baka lilipat ng ibang kumpanya, lilipat na ibang lugar o ibang bansa. You are now ready for something more, something better, something bigger. Congrats po. Three of Wands, the Seven of Swords. Okay, sabi dito, secret-secret lang daw muna. Huwag ka daw munang magbalita or mag-broadcast sa ibang tao. Kasi naghihintay ka pa lang ngayon, di ba? So, saka mo na to ipamalita kapag dumating na. Kapag sure na. Kasi alam mo naman, maraming mga negative energy sa paligid. Baka ma-jinx ito, di ba? So, make sure na sa secret lang muna to, hush-hush lang muna. Wag mo na ipamalita. Okay. Work in silence, work in shadows. Para pag natapos, pag okay na, sure ball na, saka mo na ipamalita sa iba para walang makaharang, para walang panira sa diskarte mo. Okay? But this time around, pinapayuhan ka, Cancer, na mag-isip ng bagong strategy para pagpasok nito, lalarga ka at hindi na maulit yung nangyari before. Okay? Very important yan. So congrats and good luck po sa mga paparating na matagal mong hinintay. Panahon mo na to, time mo na, grab it, and very, very exciting for you. Okay? So, Cancer, ito po ang inyong March 2026. Saan po kayo naka-resonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Cancer today.
Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.